tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa sa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay po. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Discover.
at maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulang gabi Metro at Mega Manila. Grabe ho ang nararanasan nating mga pag-ulan, hindi lamang ho dito sa National Capital Region, kundi ho sa malaking bahagi ng Luzon. At sa katunayan ho, ayon po sa Pag-asa, meron ho tayong tatlong sama ng panahon na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan yung bagyo na nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito po yung bagyo na may international name na Typhoon Dolphin. So ito po yung bagyo na humahatak ng hanging habagat. Ito yung nagdadala ng mga pag-ulan. So makikita ho ninyo sa ating RHTV yung kumpol ng mga ulap dyan ho sa hilagang bahagi ng Luzon. So yung hanging habagat ho yung nagpapaulan sa atin ngayon, pero ito po ay pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas at nasa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. At mula ho kagabi, actually mula pa kagabi, malakas na yung ulan na nararanasan natin at sa katunayan lubog na ho sa baha ang iba't ibang kalsada dito po sa Metro Manila. Gayon din kanina may report tayong natanggap na may mga pagbaha din na nararanasan dyan sa bahagi ng Cordillera. Pero in the meantime, I understand na itong mga pagbaha na ito
Mamaya isa-isahin ho natin yung latest report mula sa MMDA, yung floodings na naitatala dito sa Metro Manila. Pero sa ngayon, alamin muna natin ang lagay ng ating trapiko. Sapagkat syempre kapag may baha, i-expect na ho natin na magiging mabigat yung daloy ng trapiko. At kaugnay niya, nasa ating linya na ho si Ma'am Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Ano ba ang lagay ng trapiko dito sa Metro Manila? Ma'am Emma, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Yes, magandang gabi po, Sir Kyle. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, yung sa namamonitor nating sitwasyon ng traffic dito po sa mga major thoroughfares like EDSA, as of this time po, wala namang pong monitored na flooded dito sa may bahagi po ng kahabaan po ng EDSA. So yung sitwasyon po ng traffic, kung southbound direction, light to moderate yung nararanasan approaching dito sa may bahagi po ng Dario Bridge patungo dyan sa may direction po ng Muñoz. Maluwag naman po after Muñoz, tuloy-tuloy po yan, patungo po kayo ng Cubao at maging dito sa may pagawi po ng Santolan area. May kaunting pagbagal approaching dito sa may bandang Ortigas at yung mga patungo dyan sa may Shaw Boulevard crossing. Pero after po nyan, ay maluwag naman itong pagawi po towards to Guadalupe, Makati. Diyan banda sa may Ayala, light to moderate yung sitwasyon, maging dito sa may bahagi po ng Pasay Road, Arnaiz, patungo po kayo ng Magallanes. Sa mga pagawi po ng Pasay, bahagyan nakararanas ng pagbagal, itong bahagi po ng tramo, patungo po kayo ng Taft Avenue, maging itong patawid po ng EDSA Ross Boulevard. Yung northbound lane naman po na EDSA, kung galing po ng Makapagal intersection, moderate traffic po yan, maging itong pagtawid po na EDSA Ross Boulevard. Bahagya rin nakararanas ng pagbagal dito sa may bandang FB Harrison, patungo po kayo ng TAP. Sa may bandang EDSA Makati northbound, light to moderate traffic dyan sa may area po ng Ayala at Buendia, pero after nyan, tuloy-tuloy, maluwag patungo po kayo ng Guadalupe. At dyan banda sa may approach ng Shaw Boulevard at Mega Mall, light to moderate yung sitwasyon. Mabilis din kung kayo pagawi po ng White Plains area and Santolan, at dyan banda sa may bahagi po ng Aurora Cubao, light to moderate yung sitwasyon sa mga oras na to. Wala rin tayong nakikitang any traffic build-up kung kayo patungo po ng Quezon Avenue, at banayad naman yung sitwasyon kung kayo pagawi dito sa may area ng SM North EDSA at maging yung mga pagawi po ng Balintawak. So far po, wala rin po tayong naiulat sa mga oras na to na anumang aksidente, pero doble ingat do sa mga motorista po natin dahil nakaranas nga tayo ng maghapon na pag-uulan, basa po yung ating mga kalsadahan at para po sa anumang emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan po muna ang pinakahuling balita sa lagay ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base. Emma Rose Loristo, magandang gabi po. Maraming salamat, Ma'am Emma Loristo ng MMDA Metro Base. So ayan ho ang kasalukuyang lagay ng ating mga kalsada sa mga oras na ito. So sa bahagi ho ng EDSA, wala naman na itatalang mga pagbaha, pero ayan, nakita ho natin kanina sa ating monitor na may pagbigat sa daloy na trapiko dyan sa Shaw Boulevard. At dito ho sa latest ng report mula ho sa MMDA, as of 6:56 p.m. dyan ho sa bahagi ng New Zaniga Ortigas Street, corner Bonnie Avenue, meron hong gutter deep na mga pagbaha, pero ito po ay passable sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Dito naman sa lungsod ng Maynila, ang gutter deep din ng mga pagbaha ang nararanasan sa Rojas Boulevard, ngayon din sa Pedro Hill Service Road. Passable din ho ito sa mga motorista. Half gutter deep naman o mas mababaw yung baha na nararanasan dyan sa bahagi pa rin ng Rojas Boulevard, malapit sa US Embassy. Ayan, dito naman sa Taft Avenue, gutter deep din ng mga pagbaha at sa Dr. A. Santos, Kanaynay Avenue.
Ayan, sa bahagi naman ng Parañaque City, dyan sa Dr. A. Santos kay Talices, gutter deep din ang mga pagbaha. At malapit ho dyan sa Parañaque National High School, gutter deep din ang mga pagbaha, pero ito po ay passable sa lahat ng uri ng sasakyan. At kaugnay nga niyang nararanasan nating sama ng panahon, na-divert na nga po sa iba't ibang mga paliparan yung ilang mga domestic at international flights dahil po sa malakas na ulan na nararanasan dito po sa Metro Manila. Ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, so kaap 5 flights ang apektado. Kabilang na ang isang Cebu Pacific flight mula sa Incheon na patungong Maynila. Ito po ay na-divert at lumapag sa Iloilo, habang isang flight naman mula sa Pagadian na patungo rin sana sa Maynila ang lumapag naman sa Kalibo, Aklan. Samantala, na-divert din sa Clark ang isang China Southern flight mula sa Guangzhou, habang isang Xiamen Air flight naman mula sa Xiamen ang pansamantalang lumapag sa Mactan, Cebu. Samantala, isang domestic flight mula Cebu patungong Bacolod naman ang bumalik sa Mactan dahil pa rin yan sa masamang lagay ng panahon. Samantala, kinansela naman ang ilang biyahe ng mga barko dahil sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Ngayon pa rin yan araw ng Sabado, bate po sa abiso ng Philippine Ports Authority. Kabilang sa mga apektado ang mga pantalan sa Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon Province, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay, Guimaras. Gayon din ang Western Leyte, Biliran. Sa Mindoro, kanselado ang lahat ng fast craft sa Port of Calapan, habang ilang biyahe rin mula sa San Jose, Puerto Galera at sa Rojas ang hindi natuloy. Sa Mindoro, kanselado ang lahat ng sa Batangas naman, suspendido ang ilang biyahe patungong Puerto Galera, Odiongan, Sibuyan at Katiklan. Kanselado rin po ang ilang biyahe sa Bohol, Palawan at Panay, Guimaras. Pinapayuhan ang mga biyahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang shipping line para ho sa pinakabagong impormasyon bago kayo bumiyahe. So sa ngayon, makikibalita ho sana tayo sa Hydrology Division ng Pag-asa. Pero mukhang nagpapatuloy ang kanilang monitoring at sa huling bulletin na inilabas ng Pag-asa ay nasa critical level na ho ang anggat. Mamaya ho, babalikan ho natin ang Pag-asa Hydrology Division. Hydrology Division para ho sa latest update sa ating mga dam. In the meantime, makibalita muna tayo sa labas ng ating himpilan. Nasa ating linya na ngayon si RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang gabi at kamusta na ba ang lagay ng mga kalsada dito sa Metro Manila? Edwin. Ayan, babalikan natin si Edwin Duque. At sa ngayon, balikan natin yung update sa dam. Nagpakawala nga ng tubig ang 2 dam sa lalawigan ng Benguet. Sa gitna po yan ng nararanasang matinding pag-ulan at epekto pa rin ng hanging habagat. Base po sa datos ng Pag-asa, binuksan ang tig-4 na gates ng Ambuklao at Binga Dam. Aabot na sa 281.20 cubic meters per second ang pinakakawalang tubig sa Ambuklao, habang 317.53 cubic meters naman sa Binga Dam. Samantala, patuloy naman sa pagtaas ang level ng tubig. Yan nga po yung sinasabi natin yung sa Angat Dam na kung matatandaan ninyo nitong mga nakaraang linggo, bumaba ito. Diba, halos matuyo na yung dam. Pero ngayon, ito ho ay umaabot na sa critical level dahil po yan sa nararanasan nating mga pag-ulan. At speaking of pag-ulan, kanina ho nakibalita tayo sa Pag-asa kay Ma'am Lori de la Cruz. Sinabi ho sa Pag-asa kasi kanina na itong nararanasan natin mga pag-ulan, para ho sa inyong kaalaman, posible ho itong tumagal hanggang sa araw ng Lunes. So bakit ho hanggang araw lang ng Lunes? Sa kabila po yan ng 2 sama ng panahon na binabantayan natin. Ito yung bukod pa doon sa Typhoon Dolphin. Meron ho tayong isang low pressure area na nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility. At meron pang isang tropical depression na mas malayo ngayon sa bansa. Pero sabi po ng Pag-asa,
Ang kilos ho nitong dalawang sama ng panahon ay parehong eastward. Ito po ay pasilangan. Ibig sabihin, hindi po sila papasok ng Philippine Area of Responsibility. So kahit papano, medyo makakahinga ho tayo ng maluwag. At ayan, balikan na ho natin si RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang gabi. Kyle, matapos ang malakas na bugso ng ulan dito sa may bahagi ng Malabon, ang tinamaan ng lampas gutter peak na baha ngayon, itong Evans del Pilar sa may kabaan ng may Silo, Malabon, at itong bahagi rin ng Barangay Katmon sa itong halos magkatabi itong lugar na to dahil medyo mababa yung lugar. Pero ito yung epekto ng malakas na bugso ng kalating oras bago tayo makarating dito. Sa bahagi ng Caloocan, ang Rizal Avenue, tapat mismo ito ng Grand Central ay binaha itong southbound, habang itong 10th Avenue, 12th at 11th Avenue ang tinamaan ng baha dito sa bahagi ng Grace. Sa baha tapat naman ng may MacArthur Highway, ang tapat ng Patima at yung papunta naman ng patungo ng bagito itong Dalandanan. Yan, ang medyo binaha sa mga oras ito dahil dito nang bumagsak yung ulan sabay dyan sa may bahagi ng Parañaque, Pasay, Pasig. Kaya ito yung mga bumaha na. Pero itong bahagi ng Ross Boulevard, ang southbound din, itong US Embassy, hanggang sa tapat nito ay lampas tuhod na yung tubig baha dahil sa malakas na buhos ng ulan kanina bago itong iyong program. So ang ulan ay hindi naman sabay-sabay sa buong Metro Manila. Pag bumuhos ang ulan, iba't pagtigil sa ibang lugar na naman. Kaya hindi lahat ng lugar ay may mga baha. Kaya bago bumaha, pagtigil, mabilis namang umukupa. Pero yung medyo tumatagal ng abot ng hanggang kalahating oras sa UL, yun ang binaba dahil sa lakas ay pumupondo na na-stuck yung tubig sa kalsada. Pero yung mga kalsada naman na patuloy na nililinis ng DPWS, mga city engineering, lalo na rito sa Caloocan at Malabon, mabilis namang mag-subside yung baha maliban dito sa may bahagi ng may Silo dahil dito yung volume na lakas ng ulan at yung pinaka-kanal nito ay putol, hindi pa natatapos. Kaya ang tubig mula sa may Panghulo, Malabon ay hindi makadaloy papuntang Tulian River dahil putol yung pinaka-kanal na ginawa ng DPWH. Kaya natatambak na stuck yung tubig dito sa mga lugar na ito. So ngayon ay malakas yung buhos ng ulan sa may bahagi ng Valenzuela at Malabon, habang sa may Caloocan ay tumila na yung ulan. RH23 Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Samantala, mula ho dito sa Metro Manila, akit naman tayo sa norte. Makibalita tayo dyan sa bahagi ng Baguio City. Nasa ating linya ngayon si RH41, Romy Gonzalez. Good evening, Sir Romy. Kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Baguio City? Well, isa na lamang yung major highway na bukas pababa at paakyat ng Baguio City. Ito na lamang Marcos Highway. Sapagkat yung Cannon Road at Nagilan Road ay hindi na madaanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Tuloy ay nagkakaroon ng matinding traffic ngayon sapagkat nagkakaroon na ng bottleneck at talagang pagsisikip ng daloy ng trapiko, paakyat at pababa mula sa Baguio City, itong Marcos Highway. Dahil maghapon talagang dinayo itong Baguio City sa babang lugar sa Cordillera Region ng napakalakas na buhos ng ulan at medyo ngayon pa lamang medyo huminto ng konti. Subalit napakaraming mga kababayan po natin ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan tulad nung 5 bahay dyan sa may Barangay Lower Aquaria at Siricam Central dito sa Baguio City. Pinasok na rin ng tubig ba yung kanilang mga tahanan sapagkat dahil sa napakadaming volume ng mga tubig na
nasa iba't ibang dumadaloy sa iba't ibang lugar ngayon dito sa area ng Siricam, kung kaya't 5 bahay itong binaha ngayon. Itong 2 dam naman, itong Ambuklao at Binga Dam, ay nagbugas na rin ng tag-4 na gates ng 2 dam dito sa lalawigan ng Benguet, sapagkat medyo umaapaw na rin yung reservoir ng 2 dam dito sa Benguet. Sa ngayon ay patuloy ginagawang clearing operation ng mga maintenance crew ng Department of Public Works and Highways, sapagkat napakarami pong mga nangyaring road slips, road erosion sa iba't ibang panig ng Cordillera Region, at ilan na mga pangunalansangan ang sarado sa mga sumandaling ito, kung kaya't pinapayuhan yung ating mga kababayan na kung hindi man lang importante yung kanilang paglalakbay, may pagpaliban muna, pahupain muna itong itong nangyaring malakas sa pagbuhos ng ulan, nang sa ganoon ay mabigyan ng pagkakataon itong mga maintenance crew ng DPWH na i-clear muna itong mga pangunahing lansangan dito sa area ng Cordillera Region. So far, ay wala pa namang naidagdag sa 2 na biktima ng landslide dito sa lalawigan ng Benguet, at bagaman may mga nailikas, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa ating mga kababayan na nakasilong ngayon sa iba't ibang mga evacuation centers at sa kanilang mga kamag-anak. Sa ngayon ay wala pa namang interruption ng power itong area ng Baguio City, kung kaya't medyo okay lang, sapagkat tumigil na rin itong ulan ng konti sa Harinawa, ay sa mga susunod na oras ay ganito rin ang magiging sitwasyon, hindi tulad kanina maghapon at talaga namang binayo ng napakalakas na ulan itong lungsod ng Baguio. Yan mga latest na update dito sa lungsod ng Pino at iba pang lugar sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH41 Romy Gonzalez. So yan ho ang latest updates mula ho sa City of Pines at sa iba pang lugar sa Cordillera. At kanina nabanggit ho ni Romy na iisang kalsada na lang sa kasalukuyan sa update din ho ng DPWH Cordillera. Hindi pa po passable sa ngayon ang Cannon Road dahil po sa naranasang landslide. So, mamaya antabayanan ho ninyo ang magiging development dyan sa lagay ng ating panahon at sa lagay ng ating kalsada. Makibalita ho kayo sa programa ho natin mamayang 9:00 ng gabi sa Sapul Sabado. In the meantime, ito po muli ang Hanap Buhay Diaries at ako po ang inyong nakasama. Ito po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Ang ating oras, 7:36 ng gabi.